Ipapadeklara ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Yari kayo ngayon. Pag kayo nakakitang gobernador, ayaw akong papasukin kung wala daw written permit ninyo. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Grabe. Isang bakal? All throughout ng bakal, pero ito meron. Nahiya pa. Nilagyan pa ng Salamat po isa. ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Tama yun, malala dahil walang katapusan yung kasakiman nitong mga napaka-corrupt na politiko at mga government Grabe official. talaga. Bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. 1 billion per kilometer. Grabe. Ilang kilometro yan? Hindi ko may paliwanag sa akin yun personally. Gumuho na yan ng 2024. Yan ay project ng 2023. Gumuho July 18. Ni-report na yan. Sinabi ko na yan kay Direktor. July 18. Tapos ganito na naman. Wala ko akong sinasabing gano'n. Sinasabi ko lang, sis, dumatato sa inyo kung gusto nyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alamin nyo kaloob-luman, sino ba nagpondo nito? Sino nag-insert ng pondong ito? Ako, ulitin ko, nagpapasalamat ho ako sa napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda gob ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, gob maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Bakit sabi niyo putol-putol kung dire-diretsong boulevard? Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Grabe mga kababayan. Ito na yung mga halimbawa ng mga sinasabi nitong si Mayor Magalong mga kababayan. Itong si Governor Dolor nanggagalaiti dahil sa flood control na ginawa sa lalawigan na kanyang nasasakupan mga kababayan. Medyo malapit din sa atin dahil probinsya natin to kaya nakakalungkot na ganito ang nangyari. Dinadaanan natin to kapag umuwi tayo. Tapos base nga dito kay Governor Dolor tinipid. Hindi lang basta tinipid dahil sa haba umuno ng kanyang nilakad isang bakal lang ang kanyang nakita. Ano nga naman magkakaroon ng tibay yun kung isang bakal lang meron? Walang tibay dahil nga gumuho at yun nga nakita na manipis, masyadong manipis tapos isang bakal lang. Kaya talagang dapat merong magpaliwanag dito mga kababayan. Dapat malaman kung saan ang galing ang pondo. At yung mga nag-insert nito alam naman natin kung saan nangyayari ang insertion, di ba mga kababayan? Kaya mahalagang malaman natin to. Sigurado isa ito sa mapag-uusapan sa gagawing hearing. Hindi natin alam kung ito yung masasama na sa uumpisang hearing sa Martes ni Senator Marcoleta mga kababayan. Pero sigurado tingin natin isa ito sa pag-uusapan. At yun na nga mga kababayan, dumako naman po tayo dito nga sa mga pahayag naman Mayor Magalong mga kababayan. Kaugnay pa rin nga po ng mga anomalya sa flood control. At dito medyo pinatutsadahan niya itong si Yusek Claire Castro dahil mukhang hindi nagustuhan ni Mayor Magalong ang naging pahayag nitong si Yusek Castro mga kababayan. At eto nga, panoorin po natin ang kabuuan ng naging panayam dito kay Mayor Magalong. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Kung nais mong sumali sa ating community, ay i-click mo lang ang join button na makikita mo sa baba. Maraming salamat po. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo. Yari Malala ka talaga. ngayon. Ito, Mayor,
may suhestyon na Mayor na kung pwede bang yung mga LGUs na lang ang mga siwa dito nga sa mga flood control project since kayo naman din ang nakakaalam sa inyong mga lugar. Kayo ho ba ay sumasang-ayon doon o ano bang masasabi po ninyo doon sa panungkalan na yan? Well, I just would like to, una bago kita sagutin, Jane, gusto ko lang mag-comment doon sinabi mong malala. Tama yun, malala dahil walang katapusan yung kasakiman nitong mga napaka-corrupt na politiko at mga government Grabe official. talaga. Pangalawa, nung binanggit mo na Nakakatulog kaya ng mahimbing ito. Nakakatulog kaya ng mahimbing itong mga politikong ito na binabanggit ni Mayor Magalong habang yung mga kababayan niya lubog sa baha. Tapos sila ang sarap ng tulog, ang sarap ng kain. Tapos yung mga kababayan nila naghihikaos dahil sa epekto ng baha, dulot ng mga maanumalyang flood control. LGU, may problema rin tayo sa LGU. No? May good governance pa sa LGU, may transparency pa sa LGU. Tapos alam mo rin, sa LGU, sa ibang marami rin tayong LGU na may pinapaboran din, rigged din yung bidding niyan. Kaya talagang matindi ang problema natin. Matindi ang problema natin pagdating sa implementation ng mga malalaking project. Kasi hindi ito magagawa ng isang ahensya yung ganitong kalalaking proyekto. Malamang sa malamang dito sabwatan ang nangyayari dito. Kung meron talagang anomalya ang isang proyekto, halimbawa na itong isang proyekto ng flood control, may mga kinalaman dyan ang mga ahensya na nangangasiwa kasi hindi pwedeng isang ahensya lang ang masisilip dahil i-check ng isang ahensya. Hindi naman pwedeng i-approve niya nang may problema. Kaya talagang malamang sa malamang meron tong mga sabwatan. Tulad ng flood control. At alam mo, ang corruption hindi lang sa flood control, napakarami pa niyan. Napakarami pa niyan. Diyan sa mga asphalt overlay, diyan sa roadside opening, sa paggawa ng mga kalsada, meron pa yung diyan sa mga paggawa ng mga multipurpose. Kalsada na hindi pa sira, sisirain na tapos gagawin ulit. Bakit gano'n? Di ko maintindihan yung mga gano'n. Mayroon tayong, dahil sa trabaho natin, araw-araw tayo nasa kalsada meron tayong mga nadadaanan na kalsada na ang ganda-ganda pa. Tapos, tinitibag. Yung binubutas-butas tapos titibagin. Tapos meron naman tayong madadaanan na sobrang pangit sobrang lubak-lubak na ng kalsada pero hindi naman inaayos. Hindi natin malaman kung bakit may mga ganon silang ginagawa. Yung mga rock netting, nandiyan pa yung mga solar lights, nandiyan pa yung safety barriers, meron pa dyan yung mga cat's eye. Napakarami. Kaya kuminsan talagang malulula ka talaga Pero yun ang problema ngayon. Pwedeng ibaba sa isang government. Basta ang importante sa kanya, alam mo na talagang good governance. Kaya kailangan talaga matindi ang pag-monitor ng public, ng publiko. Talagang meron talagang matinding citizens participation. Tapos dapat ang information dapat open data. Nakikita talaga ano yung presyo ng... Kaya kami sa Baguio ngayon, we're now working with a NGO, international NGO, para magkaroon kami ng isang digital application na gagamitin namin para na monitor lahat ng project sa syudad ng Baguio. Nakikita rin nila lahat kung ano yung progreso, magkano yung amount, sino yung nag-implement, so that there will be feedback from the community. Opo. Mayor, given doon sa mga contractors na nabanggit nga o pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa tingin po ninyo ay madaling matukoy yung kung sino yung mga kasabwat, sino yung mga dawit dito nga sa maanomalyang flood control project? Yun ang tanong. Alam mo, kilala ko yung iba dyan. Familiar ako sa iba dyan Alam mo, ipatawag yung Presidente yan, kausapin niya na masinsinan.
explain nila, yung binanggit ko na mga porsyento, babanggitin nila kay Presidente yon. Ang problema is, mag-execute pa sila ng affidavit. Siyempre, natatakot din yung mga yan. Paano kung patayin yung mga yan? Ha? Yun. So, yun ang challenge. No? Pero ako magsasalita yung mga yan. Lalo na kung may ipit na sila, ang sasabihin nila, sasabihin nila, Jade, Mr. President, bakit ho pinag-iinitan nyo kaming kontraktor? Kami naman hahanap buhay lang. Ano? Nako. Kami po'y nagbabayad ng maayos sa taxes namin. Ang problema, nagpagamit ka dun sa mga gahamang politiko kaya talagang ikaw rin may pananagutan kung ganun. Kung ganun ang pangangatawiran ng kontraktor, mga kababayan. Dun sa may mga anomalya na proyekto. Sasabihin nila yon, ano? Tapos gagawin ho namin yung project. Ang problema naman sa sobrang laki na ng hinihingi ng mga politiko at yung mga diba? implementing agency, napipilitan kami mag-substandard. Ganun na sasabihin nila kay Presidente. Okay. Kaya wag lang kami ang pag-initan nyo. Pag-initan nyo po yung mga politiko, pag-initan nyo rin po yung mga iwaling opisyal dyan sa DPWH. Opo. Mayor, may plano ang Kamara, particular na po itong House Committee on Public Accounts na imbestigahan nga itong umano'y anomalya sa flood control projects. At kayo po ay isa sa mga naimbitahan ata, Mayor, na magsalita po doon. Wala pa akong natatanggap na invitation, Jay. Wala pa. Naghihintay nga ako ngayon Opo. Maganda Pero yan. knowing na Kamara mismo yung mag-iimbestiga at syempre naalala natin yung panahon ng SONA ng Pangulo. Nabanggit niya, mahiya naman kayo. At di ba, Nagpalakpakan pa. yun ay naka-address doon sa mga kongresista patungkol nga po dito sa mga flood control projects ng ating bansa. Well, you said it, You said it, Jay, no? Parang merong criminal organization involved sa organized crime. Tapos nagkakabistuhan na nalaman na-identified na, wata sasabihin mo doon sa criminal organization, you investigate yourself. So, ano yung moral ascendancy mo? Ano yung credibility mo? Kaya, In terms of yun talaga reliability, hindi ko nalalang. Questionable lahat yan. Kaya, siguro pinakamaganda, talagang mag-appoint ng isang investigating agency o kaya mag-create ng isang investigating task force or investigating body to really focus on the investigation of this flood control project. Opo. Mayor, kasi di ba ang usual na nangyayari kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may questionable sa kanyang trabaho, pag iniimbestigahan yan, ay dapat mag-resign o umalis muna pansamantala sa trabaho habang iniimbestigahan. Dito kasi sa Kamara, kongresista yung babanggit involved dito nga o dawit sa flood control project, manumalang flood control project, sila rin na mag-iimbestiga. Parang ano bang masasabi po ninyo doon? Tama ka, Jade, delikadesa. Sa ibang bansa, magre-resign sila dahil subject to sila, they are being implicated sa isang kaso, especially corruption issue, or corruption case. Pero dito sa bansa natin, may delikadesa ba sila? May kahihiyan ba sila? Yan ang problema. Nakita mo naman doon sa SONA nung nagsalita si Presidente ng mahiya kayo. It is a strongly worded na message, Anong ginawa nila? Walak pa. Okay pa nga si Toby Chanko, talagang tuwa-tuwa doon Pero anong ginawa ng ibang mga kasamahan nila na alam naman nila kung ano talaga sila. Nagsitayuan din. Nagsisigaw din sila as if
they were innocent, ano? Kaya nga sabi ko, height of hypocrisy, ano, and callousness, no? Kaya tama ka, delikadesa sana, mag-resign muna sila o kaya mag-leave muna sila pero hindi nila gagawin, unfortunately. Yun. Po, Talaga. Mayor, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang Senado at Kamara ngayon ay nagtuturuan kung sino bang dawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito ngang si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira. Dahil nga isa daw sa mga top campaign donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety. Bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila? Bakit paulit-ulit na sila nakakakuha? Yun talaga yun. Isa lang yan because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga at because of that nakukuha nila yung mga kontrata. Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Cheese good morning. Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan Kaya yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan construction company. Grabe, no? Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga flood control projects and all the other infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsabihan pa or pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Con. Ako galing na ako dyan Very capable ang ating ang Office of the President to organize the investigation. Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga. Sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot. O wag yung mga organization ng wag sana yung, let us say, in terms of credibility na lang at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga.
Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Ano? Dapat an independent body to be headed probably by a reputable individual, a former Chief Justice of the Supreme Court. Tapos, under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga, iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila, pagganap ng mga ebidensya. May trade craft yan, may skills yan, may talents yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Yun. Iba ang investigador. Ano? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. I-comment po lang sa baba kung ano ang iyong opinion at saloobin sa bidyong ito mga kababayan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.